warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. My name is Chumaysa A. Pangaga and my partner was Dalia A. Raupan. We're going to discuss the 4.10 fiscal policy from 1946 to present. Fiscal policy is the means by which a government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influence a nation's economy. So, ang fiscal policy o patakaran sa pananalapi ay ang paraan ng ating pamahalaan kung paano ang paggamit sa pondo ng ating bansa para sa ating ekonomiya. Ito rin ang paraan upang makontrol ang ating ekonomiya. At nakapaloob rin dito ang pangongolekta ng buwis. There are two types of fiscal policy. First, expansionary fiscal policy, and second, contractionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy helps increase the economy. It intended to boost growth to a healthy economy level. Layunin nito na maisulong ang ating ekonomiya. While in contractionary fiscal policy, it helps slow the economic. It is also a reduction in government spending. Layunin nito na bawasan o kontrolin ang gastos ng gobyerno. At dahil sa nakalipas na World War II, labis na naapektuhan ang ating ekonomiya. At dahil sa Manila ang kapital ng Pilipinas, ito ay sobrang nag-struggle. In 1949, the economic situation were so problematic because of lack of funds such as military and educational sectors. And also, there are no efforts where to improve the tax collection. And the United States advised the adaptation of direct taxation. Ang direct taxation ay isang buwis na direktang binabayaran ng isang tao o ng organisasyon sa entity na pagpataw nito. Ang halimbawa nito ay ang pagbayad sa buwis sa kita at pagbayad sa buwis sa real properties o mga sariling ari-arian. Manuel Rojas declined the proposal of the United States dahil sa ayaw niyang makipagsosyo pagdating sa pamamalakad sa Kongreso. The impetus of economic growth came during the time of President Elpidio Quirino through the implementation of import and exchange controls that lead to important substitution development. Ang import and exchange controls is a method of state intervention in the imports and exports of the country. While the import substitution development, it is a trade and economic policy which advocates replacing foreign imports with domestic production, na kung saan ito ay ang sariling produkto ng ating bansa. This policy allowed for the expansion of a viable manufacturing sector that reduced economic dependence on imports. New tax measures were also passed, which included higher corporate tax rates that increased government revenue. Tax review in 1953 increased twofold compared to 1948. Pagdating man kay Ramon Magsaysay, Garcia, Macapagal, nangakong pag-aaralan nila ang istruktura at patakaran ng buwis ng bansa o gumawa ng isang matatag at mabisang tax collection scheme. Sa panahong post-war republic, tumaas rin ang korupsyon. Mula 1959 hanggang 1968, ang Kongreso ay hindi nagpasa ng anumang buwis sa kabila ng mahahalagang pagbabago sa ekonomiya. At ang interes ng mga Pilipinong negosyante sa Kongreso ay makikita sa maraming pagkakataon tulad ng pagtanggi sa mga buwis. Indirect tax, it is a tax imposed by the government on a taxpayer for goods and services rendered. Ibig sabihin nito, ito ay buwis na ipinapataw ng pamahalaan sa isang nagbabayad ng buwis para sa mga produkto at serbisyong ibinibigay.
Sa ilalim ng pamumuno ni Marcos na kilala bilang may makapangyarihang pamamalakad, ay nananatiling regressive ang sistema ng buwis dahil nakadepende pa rin sa indirect tax. On 1981 to 1985, Marcos year, the tax system was still heavily dependent on indirect taxes, which made up of 70% of total tax collection. And also, the tax system remained unresponsive. And also, the taxes grew at an average annual rate of 15% and generate on how that produce. Sa panahon naman ng pamumuno ni Corazon Aquino sa gobyerno, pagkatapos ng EDSA Revolution, she reformed a tax system through the 1986 Tax Reform Program. The 1986 Tax Reform Program aim is to simplify the tax system, make revenues more responsive to economic activity, promote horizontal equity, and promote growth by correcting existing taxes. Ibig sabihin nito, ang sistemang ito ay naglalayon na gawing simple ang sistema ng buwis, gumawa ng higit na kita na tumutugon sa aktibidad na pang-ekonomiya na nagtataguyod na isulong ang paglago sa pamamagitan ng pagwawasto sa umiiral na buwis. The following are the major reform in the tax system introduced under the term of Aquino. Number one is uniform rate of 10% on sale of domestic and imported goods and services and zero on exports and foreign currency denominated sales. Ang isabihin nito ay ang pagpataw ng 10% na uniform rate para sa pagbebenta ng mga produkto na galing sa labas ng bansa at 0% naman sa mga produkto na manggagaling sa ating bansa. Number 2 ay imbis na 10% ang ipinapataw na sa iba't ibang taxes, ginawa ng 60 nominal rates upang sa gayon ay hindi naman mahirapan o maburden ang mga walang pangalang produkto. Number 3 is 2% tax on entities with annual sales or receipts of less than 5,200,000. Number 4, para mapagtibay ang tax credit method, kinakailangan nating ikalkula para maibawas ang mga tax na hindi maganda ang sales na naipundar. Number 5, this tax stated that libre na lamang ang mga agriculture and marine food products para sa basic commodities. At ang huli, ang pagdagdag ng 20% tax para sa mga non-essential articles na gaya ng mga alahas, perfumes, at dami pang iba. Ang Value Added Tax Law was signed in 1986 and put to effect in 1988. It is a new tax law would reduce its reliability as legislative exemption grow. And as a result of the tax reform of Aquino administration, both the tax and revenue efforts rose, increasing from 10.7% in 1985 to 15.4% in 1992.